Bakit? O, sige. Sino nagbigay sa inyo? Ate, galing sa akin yan eh. Eh, hindi pwede. Bawiin ko yan. Hindi sila nagpaalam sa akin eh. O, bawiin ko yan ha? Papayag ka? O, bakit? Sure ka? Hindi ka iiyak? Oo. Hindi, joke lang. Bless. Anyway. Sorry inuna ko yung pag-on ng ating camera. Pero magpaalam po ako sa inyo na ayan, nagbabay na. Hindi pa tayo tapos. Huwag ka mo No. Ito po, Iho, sa bahay mong kainin, ha? Huwag na huwag ninyo kainin yung mga pagkain kung wala kayong sa lamesa, kumbaga nasa dining table kayo, hindi po ninyo pwede kainin sa labas, lalo hindi po kayo naghuhugas ng kamay, okay, so mamaya na lang po ito, iuwi po ninyo ito doon po sa bahay sa dining table kayo kakain, pero mag-wash hands kayo, okay, at tuwing kumakain kayo ng ganito, kahit biscuit, kailangan mag-brush teeth po kayo para hindi po madaling masira yung ipin ninyo, sige po. So, magpaalam ko muna sa inyo na i-record natin itong consultation, at saka i-post po natin ito sa Dr. Jeffo YouTube channel, Okay lang po sa inyo. Kayo po bang nanay o lola? Okay, tita. Okay, pagkatapos mag-posing tayo sa harap ng camera, Okay? Sige, ilang taon na po siya? 3 years. Okay. 3 years. So, saan pong tatay nanay niya? Nasa bukid, sir. Okay. Saan banda na bukid? Sa Ombal. Combal. Ibig mo sabihin galing na po siya sa Combal o dito na po siya tumitira? Ako Sa inyo. So kayo magpapalaki sa kanya, ganun po ba? Pero hindi pa po siya nag-aaral, no? 3 years old pa man. Hindi pa. Sige. So, ano pong problema ni... Ano pangalan niya? Sorry? Ronnie. Okay. Ronnie Gabesa. Okay. So, ano pong problema na? Kalintura siya, Dok. Po? Kalintura. Kalintura is fever. Ayan. 3 days na. Kalintura is fever, lagnat sa Tagalog, kalintura sa Bisaya. 3 days na po. Naikon siya, Dok. May ubo po siya. Walang ubo, walang sipon. Wala. Ay, sipon na. May sipon. Okay. Tapos, hindi siya nagtatae. Nagtakain siya pero nawala na. Nawala na. Okay. Tapos, how about ihi? Hindi siya nagreklamo sa pag-ihi. Hindi. Okay naman. Hindi siya umiyak pag umihi. Hindi siya nagreklamo na masakit ang lalamunan niya. Hindi. Okay. So, ano pong ipapakita niyo sa akin? Kanina bukon ba? Pag namamaga po dyan banda, pakita pa nila. Sige lang. Okay. Ayan o. Ayan. Pag namamaga po dyan, maring kulani po yan. Kulani sa Bisaya, ang Bisaya sa kulani is lusay. Lusay yan. Meron rin po dito. So, maring pag ganyan po, may kulani dito, maring meron siyang infection dito banda. Ayan. Pwede po na gumaling na po yung infection niya dito, pero yung mikrobyo nakapasok dito sa sugat niya at dumiretso po sa kulani. Kaya po ang makikita po natin talaga ngayon ay yung paglaki ng kanyang kulani, no? Pero yung sugat niya pagaling na. Okay, bakit? Pagaling na rin po yan. Ito, pagaling rin po ito. Bakit gumaling ito na wala naman siyang nainom na antibiotic, di ba? Kaya katulad ng sinabi ko sa ibang pasyente, ang balat po natin meron sariling immune system or immune defense, na pag meron pong sugat at pinasukan ng konting mikrobyo, maagapan pa rin ang immune system na nasa balat. Kasi meron po silang parang gwardiya. Ang balat po natin, pag malakas po ang immune system natin, meron talagang nanggagwardya sa balat natin. Kaya tuwing mapasukan ng mikrobyo,
patayin kaagad ng guardia. Okay, kaya nakikita po natin gumaling na po yung sugat niya kahit hindi siya uminom ng antibiotic. Kaya lang po, yung mikrobyo, dumiretso na po sa kulani. Kaya po lumaki po yung kulani niya. Okay, ano pong nagdadala ng mikrobyo sa kulani? Okay, meron ibang daan ito. Hindi yung daan ng dugo, hindi. Ang daan ng dugo blood vessel ang tawag natin yan. Ang daanan ng kulani yung daanan ng tubig. Yung tubig po ang tawag natin lymph. Kaya ang kulani po ay lymph node. So yung daanan po, ang tawag po natin ay lymphatic vessel. Hindi yung blood vessel na nagdadala ng dugo. Yung lymphatic vessel, okay, yun po ang nagdadala ng tubig ng balat patungo sa sentro ng katawan. At ito po ay dumidiretso po sa ugat dito, yung nagdadala ng dugo. Kaya po lahat ng tubig po pumapasok, bumabalik po sa dugo. At bago po makarating sa dugo yung tubig, yung lymph, kailangan malinis. Paano? Napasukan ng mikrobyo. So, hindi malinis yung tubig niya. So, anong paraan para linisin yung tubig? So, ang ginawa ng ating Panginoon, naglagay siya ng kulani dito, kulani dyan, kulani dito sa lalamunan. Yun po ang specialized lymph node. Walang iba kundi tonsil. Okay? Siya ang humaharang ng mikrobyo galing sa hangin. Okay? Okay. Ang tonsil rin po ang humaharang ng mikrobyo galing sa mga mikrobyo sa sirang ipin kasi pupunta doon sa tonsil. Yun po ang sadya ng Panginoon kung bakit siya naglagay ng kulani or lusay bawat strategic location para i-check. Para bang checkpoint ang kulani kasi, checkpoint. So, ang checkpoint po or kampo ng military, parang ganon. Ang kulani po ay parang checkpoint or kampo ng military. Pag meron dumaan yung kalaban, sa kanya po mikrobyo, okay, haharangin yan. Okay? Ang problema, pag hindi nila kaya ang mikrobyo, mag-recruit ng maraming sundalo para patayin yung mikrobyo. So, ang resulta, syempre, lalaki yung kampo, lalaki yung lusay or kulani, di ba? Pag lumaki na po yung kulani, ang ibig sabihin niyan, hindi na po kaya ng mga sundalo na patayin yung mikrobyo. So ngayon, naghihingi ng tulong. So anong tulong na ibibigay natin bilang doktor? Walang iba kundi antibiotic. Okay? So kaya huwag kayong mag-alala. Patayin natin yung mikrobyo. Pangalawa, bigyan ko po natin siya ng bigyan po natin siya ng pampaliit ng kulani. Okay. So, yun. Wala na po siyang allergy sa cefalexin. Wala naman po. Ang cefalexin po, effective rin ito. Hindi lang po ito effective sa pneumonia, hindi lang po ito effective sa tonsillitis. Okay? Pati effective rin po ito sa mga infection ng balat. Ang sa kanya po, ang infection ng kulani niya ngayon nag-umpisa po sa infection ng balat. Kaya more or less yung mikrobyo na nakapasok sa sugat niya, parehong mikrobyo na nagpapalagit po sa kanyang kulani or lusay. So, ito po yung antibiotic niya. Okay. 10 ml 3 times a day for 7 days. Cefalexin, Tapos, yung pampaliit ng kulani, mefenamic acid po. Kahit walang aray po, inom siya ng mefenamic acid. Kasi po, ang mefenamic acid, hindi lang po para sa aray, kundi para sa pamamaga, no? Ngayon po namamaga na po yung kulani niya. So kahit walang aray, dahil po ang mefenamic acid para sa pamamaga, syempre, epektibo rin yung mefenamic acid, Huwag po natin hintayin na umaaray na po siya, tsaka na lang tayo magbigay ng mefenamic acid. Because by that time, baka late na masyado, mahirap na habulin ang isang namamaga na kulani pag late tayo mag-start ng antibiotic. So, dagdagan ko po ng prednisone steroid na makakatulong din po sa pagliit ng kulani po. Okay? So, 3 times a day po ito para sa mikrobyo, cefalexin.
Ito po para sa pamamaga ng kulani, 3 times a day po ito. Para sa pamamaga or hubag. So ang isusulat ko po dito Bisaya, no? Pero ang sinasabi ko po ay Tagalog, no? Yes po. Ang salita ko po ay Tagalog. Ang prednisone po para rin sa hubag or pamamaga or paglaki ng kulani. Ha? Okay? May vitamins po siya, wala. Tulungan po natin ang kanyang immune system at ang kanyang antibiotics sa pamamagitan sa pagbigay ng multivitamins. Kasi po sa ngayon po, mahina talagang yung resistensya niya. Okay? Dahil po talagang malikot po siya, no? Grabe. At dahil rin po siguro na late talaga siya matulog, no? Ano oras siya natutulog? 10 o'clock ng gabi, alas 10 ng gabi. Naku, kailangan patulugin po natin mga bata. At palagi ko sinasabi ito, kayo po mga magulang, at kayo po mga anak, kailangan matutulog po kayo alas 6:30, alas 6:30 o ang pinaka-late po alas 7 ng gabi. Pagkatapos ng hapunan alas 6, toothbrush kayo at matutulog na po kayo. Kasi po pag late kayo matutulog, madali po kayong magkakasakit. Kasi pag late matulog, babagsak yung resistensya ninyo, hihina ang immune system ninyo. Kahit mag-inom pa kayo ng vitamins, walang mangyayari sa vitamins. Kasi kadalasan ngayon po, hindi talaga kulang vitamins ang mga anak, kundi kulang ng disiplina ang mga anak. Dahil po, hindi po nagdisiplina ang mga magulang. Okay, pero siyempre may mga magulang talagang gusto magdisiplina, pero ayaw makinig ang mga anak. So kayong mga anak, magkinig kayo sa mga magulang ninyo, huwag kayong magtigas ng ulo. Ha? Okay? Sige. So yun lang po. Sige, maraming salamat po. Salamat po. Sige, pag-posting po tayo dito, say hi! Hi na. Thank you for watching. Bye-bye. Okay.